At isa pa, guys! Kikisali di aso ko. Mag-vlogger din ito. Mag-vlogger ka rin, Bailey. At ayon dito sa isang article, kabayan, no? Senate detains Special Envoy Marcos Lacanilao for testifying evasively during the Senate Foreign Relations Committee hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Bakit ngayon lang? Ngayon walang ito pina-contempt, Chis Escudero? Anak naman, ha? Ayon ito sa balita ng ABS-CBN, guys, ha? Na pinirmahan na ni Chis Escudero para makontempt itong si Lacanilao doon sa naganap dati noong mga nakaraang araw na hearing ng Foreign Relation Committee ni Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bakit biglatang umibang ihip ng hangin? Ha? Baka siguro na naisip ni Chis Escudero, baka lang, ha? Baka mamaya bigla tayong palitan na pagka-Senate President nito, patay tayo nito, ah. Alam niyo naman sa Senado, walang permanente dyan na position, ha? It's either papalitan na lang kayo bigla ng mga kasamahan nyo dyan o may rigodon na mangyayari dyan sa Senado, ha? Totoo yan. Ilang history na ba ang nangyari na nagrigodon ang mga senador at nagpalit ng Senate President, o diba? Tsaka isa pa ito. Ito naman, ha? Ito naman si General Marbil, ang PNP chief. Mukhang hindi sila nagkakaintindihan ni spokesperson Jean Fajardo kasi magkaiba sila ng sinasabi sa media. Ayan ho. According kay Marbil, walang kidnapping. Lalamunan ko na yan. Walang katotohanan ang mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hindi natin papayagan ang ganitong uri ng panlilinlang. Ang sinumang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. Pero ay naman dito kay in fairness. Pagdating kay Jean Fajardo, spokesperson ng PNP, tumaas ang kaso ng kidnapping. Aminado ang Philippine National Police na tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong taon. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, umabot ng 13 ang kaso ng kidnapping sa loob lamang ng unang 4 na buwan ng taon ng 2025. 8 sa mga ito ay Chinese nationals. Siguro dapat mag-usap ito si General Marbil, si PNP chief, tsaka si Jean Fajardo para hindi sila nagkakakuryentehan ng ng mga sinasabi sa media ba. Ito ho ay ibinalita ng ng SMNI. Diyan naka-overlay sa inyong mga screen. Attorney Claire? Charot. Paano mo malalaman at makikita ang mga snatching at saksakan sa kalye? Wala ka naman doon sa insidente. Ang ando doon sa insidente, ang mga nakakita, ang mga kababayan natin na nauna pa ang mga cellphone nila lumabas. Kaya dapat to sa kanila may mga sweldo kasi gaya ng sabi ko, nauna pa natin napapanood sa TikTok at sa YouTube ang mga report at sa Facebook ang mga report, ang mga nahagip ng camera ng mga taong bayan. Tapos, ikikredit na lang ng mga ibang mainstream media sa owner itong kanilang nakikitang video kasi mas nauna pa nga. Kagaya nung nangyari doon sa diyan sa Rizal, yung road rage, 'di ba, yung may barilan doon. 'Di ba, yung nag-hot pursuit na itong mga kapulisan diyan sa Rizal, 'di ba? Nauna pa namin napanood 'yon sa TikTok, guys. Bago siguro ang GMA7 midnight or madaling araw pa sila pumunta ng police station diyan sa Rizal para report yung nasabing pangyayari. Nauna pa ang taong bayan. Ayan. Labas-labas ka rin kasi minsan, Attorney Claire, sa paligid mo. Magpahangin-hangin ka dyan sa mga bandang-bandang tondo. Yung charot. Manang pier ng tondo. Magtampisaw ka dyan ng paa mo sa baywalk. Mga ganyan. Charot. Tari mo rin kasi maglakad. Huwag kang sakay ng kotse mo para makita mo ang mga insidente. Gusto mo talaga makakita ng insidente ng saksakan tsaka snatching? Hindi nga.